Okay, so kung handa ka ng matuto, fasten your seatbelts. So let's dive into our topic for tonight na pinamagatang blueprint. Alright, so blueprint for success, building your... Okay, blueprint for success, building your future step by step. Yan. Okay, so sorry, nabubulol po ako. Alright, so alam niyo mga kaibigan, kapag tinitignan natin yung paligid natin or even environment, so kung titingin ka lang sa paligid natin, lahat ng nakikita natin, hindi natin maitatanggi na meron pong Diyos na talagang gumawa po sa atin. Meron pong lumikha, may kaayusan po tayo, meron pong disenyo yung ating mundo, makikita nyo po, merong puno, merong mga bulaklak, meron din pong mga halaman na nagbibigay po ng oxygen na kailangan po ng tao. And of course, syempre, yung hininga din natin, nagbibigay din tayo ng carbon dioxide na kapag nilabas natin, kailangan din po ng mga puno. Alam nyo mga kaibigan, sa pag-observe po natin, meron po talagang gumawa sa lahat ng bagay. And kung meron pong creator ang mundo, ibig sabihin, meron po yung blueprint, meron po yung foundation. At kung meron blueprint, ang Diyos na may likha po sa atin, meron din pong blueprint yung tagumpay, lalo na po pagdating sa negosyo. And especially, hindi mo naman kailangan pampag-isipan. Kasi bakit po, marami na pong nabuhay sa mundo ang mga naging successful na. Kaya napakalagang pag-usapan natin kung ano po yung dapat nating gawin para mas maging maayos po. Kasi sa totoo lang, kahit anong gawin po nating sipag, kapag wala kang blueprint, hindi ka magkakaroon ng malaking resulta. Kaya nga po yung mga taong gumagawa ng plano na may malinaw na blueprint, may malinaw na direksyon, may malinaw na gagawin, kahit mabagal ka, nasisigurado ko na tsak may patutunguhan ka. Kasi maayos po na ipaplano mo talaga. Kaya bahagi po ng ating blueprint ang pagtukoy at paggawa ng vision mo para mas malinaw yung direksyon na tinatahak po natin. Kaya nga every year, kung mapapansin niyo po, meron po tayong vision casting every single year. Dahil kung hindi ka mapupunta sa lugar or hindi mo makikita yung lugar o yung itsura mo na gusto mo talagang mangyari sa'yo na hindi malalagay sa isipan mo, hindi mo rin siya makukuha. Kaya nga po yung design ng vision casting, nagbibigay po siya ng linaw kung sino ka ngayon. Sino ka dapat maging after 1 year, after 2 years, or after 3 years. So, especially kapag may journey ka sa negosyo at saan ka pupunta. Dahil kung dati naman, hindi ka naman nangangarap na magkaroon ng sasakyan or makapag-travel or hindi ka rin nangangarap na makapag-usap or makipag-usap sa mga tao. Basta ang gusto mo lang, so mind your own business lang. Kung ito yung trabaho ko, ito yung negosyo ko, okay lang. Basta kumikita, may sweldo, so okay na ako. Pero alam niyo po, kahit anong sipag po natin sa trabaho, kung same lang po yung ginagawa po natin or yung katrabaho mo, ganun lang din yung sweldo. Parehas lang kayo kahit tamad pa po yung isa. Di ba? So, kaya nga minsan, hindi mo alam kung gagalingan mo ba sa work. Dahil ikaw yung laging tinatambakan ng trabaho pag gumagaling ka. Pagdating sa trabaho, dahil yun po yung naranasan ko. At nauubos ang oras mo, pero ganun pa rin, maliit yung sinusweldo at mas nahihirapan ka pa. Kaya nga ngayon po, kapag meron ka ng negosyo, especially nakakarinig ka na ng ganito, lumalawak na yung pananaw mo at pwede ka na magsipag sa mga bagay na nakikita mo na kayang abutin at mas malaki pa yung possibilities na pwede mong kitain or pwede mong mapuntahan. Kaya nga po gumagawa po tayo ng vision at goal bawat taon. Kaya nga kapag consistent kang gumagawa po nito, sigurado po lalabas sa iyo yung malinaw na direction mo sa buhay at alam mo kung saan mo gagamitin yung oras mo at panahon. Dahil kapag malinaw sa iyo na nakikita mo yung vision, malinaw yung desisyon mo, malinaw yung direction na pupuntahan mo, and every gising mo sa umaga, hindi ka na tinatamad. Kasi minsan, napapagising tayo ng umaga na, sige mamaya na lang, pahinga ulit, ay 5 minutes ulit. Pero kapag may malinaw kang vision, nawawala na yung katamaran po natin. Parang meron tayong appointment na kukunin mo na to. Ito yung pangarap mo. Kaya nga po sa prosesong ito, na paggawa po natin ng vision board or yung blueprint for your success,
hinuhubog po yung character mo bilang negosyante. Kaya nga po hindi lang income yung nakukuha mo po pagdating dito. Natututo kang humarap sa tao ng may kumpiyansa. Na dati naman, okay lang naman eh. 'Di ba? So minsan babati yung gwardiya sa atin ng good morning, good afternoon, pero hindi natin pinapansin. Pero right now, nagkakaroon tayo ng kumpiyansa. Nagiging business person ka na. Marunong ka nang bumati sa mga tao. Marunong ka nang makinig. Marunong ka nang magpaliwanag at marunong ka nang kumonekta. Kaya nga po ang totoong negosyante, kapag malinaw ang goal mo, lumilinaw rin pati yung communication mo. Kapag malinaw ang vision mo, nagiging malinaw rin yung pananalita mo pagdating sa tao kung paano mo kino-communicate yung vision mo sa kanya. At kapag malinaw yung pangarap mo, nararamdaman to ng mga taong kausap mo. Na sigurado ka sa ginagawa mo. Kaya nga marami po yung nagtutulong-tulong. Kaya nga marami pong sumasama. Yan po yung kapangyarihan kung meron kang blueprint na ginagawa po talaga. At hindi lang po ito basta plano, ito po yung disenyo ng buhay po natin. Ito yung step by step. Meron kang vision, binubuo yung character mo sa business, meron kang plano, at higit sa lahat, naka-align to sa purpose o layunin na binigay sa atin ng Diyos. Kaya kahit gaano ka pa kasipag, kung wala kang malinaw na plano, wala kang vision, pwede rin itong mauwi sa kahirapan. Di ba? So, alam nyo po ba na pwedeng mauwi sa kahirapan, yung parang hirap na hirap ka na? Kasi wala ka naman talagang plano. Kaya nga po sabi po sa Bible, sa pinaka-importanteng aklat sa kasaysayan ng tao, sinabi po sa Kawikaan, ang linaw na po, ang mga plano ng masipag ay humahantong sa kasaganahan. Ngunit ang padalos-dalos ay nauuwi sa kahirapan. So meaning mga kaibigan, kung gusto po nating umangat at magkaroon ng talagang totoong tagumpay sa negosyo, kailangan natin ng step-by-step plan. Kailangan talaga tayong gumagawa. Kahit hindi pa malinaw yung paggawa mo, kahit first time mo na narinig tong kailangan mo na gumawa ng plano for 2026, kahit hindi man perfect po yan, ang importante meron kang plano. Kailangan nating tukuyin ano ba talagang gusto mo mangyari this year? Ano yung gusto mo mangyari ngayong taon? Kailangan pong planuhin po yung bawat gagawin mo para makarating ka dun sa gusto mong puntahan. At higit sa lahat, yung plano mo, dapat malinaw din na ito yung pinagpe-pray mo kay Lord. Kasi ang hirap din naman na parang gusto mo mabago yung buhay mo, pero hindi mo alam kung ano yung pagdadasal mo kasi wala ka ng plano. And definitely, kung wala ka din plano, hindi mo rin alam kung paano i-communicate ano ba yung definition sa'yo na maganda at maayos na buhay. Kaya nga po yung goal po natin, yung layunin, ano ba yung layunin mo or purpose mo? Bakit nare-request mo yan? Ano ba yung gusto mong ma-achieve this year? 'Di ba? Ano ba talaga yung importante? 'Di ba? Na magiging importante sa iyo na paglalaanan mo ng panahon. Kasi kapag hindi malinaw yung gusto mong mangyari sa sarili mo, hindi ka alam niyo po mga kaibigan, kung di malinaw po yan, mag-aaksaya ng oras. 'Di ba? So minsan 'di ba, napapansin niyo na kahit araw-araw tayong pumapasok, araw-araw nating ginagawa yung negosyo natin, pakiramdam mo para ka nang na-trap sa survival mode. Na ginagawa mo na lang 'yan, kailangan mong gawin yung trabaho mo para mabuhay. Kahit magpakasipag ka pa, nauuwi lang sa pagod dahil wala tayong malinaw na plano. Hindi natin nakikita na lalaki yung income natin. Hindi natin nakikita ng malinaw kung saan tayo pupunta. So parang ang nangyayari na lang, basta lang makalusot ako, makabayad na lang ng bills, so wala na tayong nakikitang magandang pag-asa sa hinaharap. Kaya nga po yung paggawa ng vision board na naka-align sa disenyo ng ibinigay sa atin ni Lord, ay nagbabalik sa atin sa tamang disenyo. Kaya nga po malinaw nating nakikilala kung sino po tayo. 'Di ba? So, alam mo kung sino ka talaga, hindi lang basta pangalan. Alam mo din, nagbabalik sa'yo, bakit ka nandito? Bakit ka nagdinegosyo? At malinaw din sa'yo yung design mo at purpose, ano yung skills na po pwede mong i-share sa mga tao. Kasi kapag malinaw ang blueprint, hindi ka na lang basta nagtatrabaho para mabuhay. Alam niyo mga kaibigan, you are aligned with your calling.
Kasi bawat isa po sa atin, meron po talaga tayong skills. At kung hindi po natin i-develop po yan, hindi natin nalalaman kung ano ba talaga yung purpose po natin. Bakit gusto natin gumanda yung buhay, bakit tayo gusto magnegosyo, at kapag naka-align ka sa calling mo, di ba, may fulfillment. Meron kang malinaw na direksyon. At naniniwala ako na bawat isa sa atin ay nakadesign para po makipagtulungan. Ginawa po tayo sa mundo para makipag-connect, makipag-ugnayan at mamuhay ng mas makabuluhan kasama po yung ibang tao. Kailangan natin po yung isa't isa. Hindi lang po para mabuhay, but of course para po umasenso. Dahil ang pag-asenso po, hindi po yan ginagawa ng isang tao. Kailangan po nagtutulungan. Yung mga skills po natin na nade-develop, ito po yung sinishare po natin sa bawat isa. Kaya nga po, dumadali po yung pagdinegosyo. Pero, nag-iba na po yung paraan po sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon. Nag-iba na rin po yung paraan kung paano tayo makikipag-communicate. Dahil madalas, ang hawak po natin, cellphone. Even sa mga business meeting, even kapag magkaharap kayo sa table, lagi nating hawak cellphone. Yung nagbibigay na po ng saya, yung social media, yung video, na walang katapusan nakakanood. Diba? So, yung mga games minsan na napampalipas ng oras at yung content na nagbibigay ng panandali ang saya. Pero kung mag-observe ka ng mabuti, parang lagi kang pagod na minsan, nakakatulugan pa natin yung panonood po sa cellphone. Kaya hindi po tayo nagiging productive. Nawawalan tayo ng koneksyon sa totoong gumawa po sa atin. Kaya nga po yung problema, maraming teknolohiya po ngayon ang dinisenyo para maging abala tayo sa maraming bagay na nakalimutan na natin maging productive. Nakalimutan na natin na ano ba talagang gusto natin. 'Di ba? Nakalimutan na natin na kumonek sa taas. Hanggang makalimutan na natin yung tunay na connection natin sa kapwa. Na parang nandun na lang tayo sa screen. Diba? Hindi na rin tayo nakiki-connect sa ating creator. Kaya hindi tayo ginawa para po mabuhay lang po sa isang screen. Ginawa tayo para magbahagi ng buhay, makipag-usap, makipagtulungan ayon sa disenyo na pagkakagawa po sa atin. At doon po nagsisimula ang tunay na fulfillment. Hindi lang po sa pag-scroll, kundi sa intentional connection po natin sa mga tao. Kaya nga kung ikaw ay nagnenegosyo, hindi sapat na magaling ka or masipag ka lang. Napakalaga po ng koneksyon, hindi lang kung sino ang kakilala mo, kundi ano ang papel ng bawat taong nakikilala mo sa journey na ito. Dahil bawat isa po na nakikilala po natin yan is either na-invite mo, akala mo wala lang yan, pero meron po siyang reason, meron po siyang connection pagdating sa iyo. May mga taong dadaan para magturo sa'yo, may mga taong dadaan para magsuporta sa'yo, or may mga taong daraan sa buhay mo para i-challenge ka. 'Di ba? At makasama mo sa pagbuo ng mga pangarap mo. Hindi lang yung may makilala ka. 'Di ba? So, eto po yung role, hindi lahat na makikilala mo ay mananatili po sa'yo sa panghabang panahon. Pero lahat po na makikilala mo, merong role sa process po sa paghubog sa karakter mo. Dahil ang tunay na tagumpay ay hindi minabalali. Hindi rin po yung binubuo. Naakala po natin na, Coach, ayoko na mag-invite kasi baka mapahiya ako. Coach, ayoko mag-invite kasi baka kung ano yung sasabihin nila sa atin. Coach, nahihiya ako kasi hindi ako sigurado kung kikita ba talaga sila. Alam niyo, yung totoo mga kaibigan, yung bawat process na nangyari sa atin bilang businessman, bawat hakbang, bawat tao may tamang pwesto po yan at may tamang pong process sa tagumpay po niya. Kaya nga po kapag malinaw yung blueprint, alam mo kung sino yung isasama mo. Alam mo kung sino yung pakikinggan mo. At paano kayo magkakatulungan para sa mas malaking purpose. Hindi ka rin basta nag-judge. So kailangan mga kaibigan, so ini-invite mo kasi bawat isa may natututunan ka. Tandaan mo, hindi ka lang basta nagnenegosyo para kumita. Nagbibuild ka ng future mo. Nagbibuild ka ng character mo. Nagbibuild ka ng right communication mo. Kaya napakahalaga na habang tumatagal tayo sa negosyo, natututunan nating makipag-usap sa iba't ibang klase ng tao.
Huwag po tayong matakot. Kasi minsan kinatatakutan natin, baka hindi siya sumali, ano inisip na ng iba sa atin. So mga kaibigan, you have to communicate properly and intentionally. Okay? So kailangan intentionally tayo makipag-communicate. Kaya nga sa session na ito, pag-uusapan natin yung iba't ibang klase ng pakikipag-usap sa client. Kung ano man ang kanilang personality, paano sila kakausapin, para mas maayos nating maibigay yung ating service na ino-offer. Para sa bawat pagkakataon na makikipag-usap ka tungkol sa negosyo mo, hindi ka na ngayon mag-overthink. Na parang iniisip mo ngayon kung ano pa sasabihin nila, baka kung pagka sinabi mo to, hindi siya mag-join, kasi mali ka ng sinabi, so masyado kang overthink or masyado kang nag-judge. Baka hindi siya sumali kasi wala siyang pera. Baka hindi siya bumili ng product ko. Kasi minsan, napupuno yung isip natin ng alalahanin. Kaya hindi na tayo nakakapagnegosyo. Hindi tayo nakakapag-promote. Diba? Iniisip natin na bibili ba talaga siya ng product? Paano kung magkamali ako nang sasabihin sa kanya? Baka hindi siya mag-join. Kaya nga po sa tamang guidance, sa tamang practice, sa tamang pakikipag-usap, matututo tayo magbigay ng value. At bawat tao na makakausap nyo po, regardless kung bumili ng product na join sa inyo, meron po siyang purpose. Hindi po lang siya na parang baliwala lang. So, kailangan mong makipag-communicate ng malinaw. Maging confident ka sa bawat pag-invite mo, sa bawat pagpopromote mo ng products. Dahil habang tumatagal, natututunan mo to. Nawawala na yung fear, yung overthinking, yung overjudgment sa pagdating sa client. At mas nagiging natural na ang connection sa tao. Ano man yung personality ng client na kausap mo. Kaya nga po ang blueprint for success na step-by-step na to, yung training ko for tonight, part 1 lamang po ito. Alright? So inuulit ko, at training po natin ngayon ay part 1 lamang. Kasi sa session na to, ang pag-uusapan natin yung tinatawag natin na relationship blueprint. Alright? So ano po ba yung relationship blueprint? So ibig sabihin mga kaibigan, ito po yung isang module na magsisilbing gabay sa tamang koneksyon at business mindset. And bukas naman, gagawin natin yung hands-on na workshop. Alright? So, ang topic po bukas sa ating vision casting, so pag-uusapan po natin yung 4 modules dyan. So, ito po yung letter to my future self. So, bukas po, explain po natin yan at meron tayong actual workshop. Kung ano yung nakikita mo sa hinaharap para sulatan mo, okay, yung nakaraan mo. And ito rin po yung vision and clarity. Didiscuss din po natin yan with actual workshop. So of course, i-workshop po natin yan. Nandyan din po yung gratitude practice and business character mindset. Dahil alam nyo sa totoong negosyante, kaya po tayo kumikita ng malaki, hindi dahil magaling tayo nagsimula, kundi habang tumatagal, gumagaling po tayo kasi nade-develop po yung ating character sa pagiging negosyante. Kaya nga po yung mga topic po natin yan sa workshop po natin sa vision casting, ini-invite ko kayo na dumalo sa ating face-to-face workshop. Bukas, January 24, 2026 sa Linden Hotel sa Ortigas po yan para sa gabay-sabay nating gawin ang step-by-step success journey. Magsisimula po tayo ng 3 p.m. Of course, i-maximize nyo yung lugar. So, pwede kayo mag-sauna. So, ano ba yung mga papwede po dyan? So, pwede kayo mag-picture. And of course, mga kaibigan, may mga food na rin po nakasama po dyan. Kaya nga po, kung ready ka na, so sa ating part 1 topic, alright? Kung ready ka na, napag-usapan na natin ang tinatawag po natin na topic for tonight, relationship blueprint, understanding people, and character awareness. So, meaning mga kaibigan, ang main objective po natin na pag-uusapan po natin ngayon ay kilalanin yung bawat tao, unawain yung mga pangangailangan nila, at maglatag ng tamang approach para sa long-term growth bilang customer, bilang reseller, or bilang leader na papasok sa ating organization. Kaya nga sabi ko po, bawat tao na may encounter mo, hindi po yan na parang wala lang. So, ibig sabihin, meron silang specific purpose para sa pag-mold ng character mo bilang negosyante. Kaya nga habang tumatagal ka sa negosyong ito,
mas makikilala mo yung sarili mo. Mas sumahaba yung patience mo. Mas nagkakaroon ka ngayon ng understanding. Nakikilala mo yung mga bawat tao kung paano makikipag-usap sa kanila. Alam mo kung paano yung tamang approach at ano yung mga services na kailangan po nila na dapat mong ibigay. Alright? So, and of course, mga kaibigan, so syempre, maraming tao minsan kasi nag-i-invite, naisip nila, akala nila mag-i-invite ka lang, tapos sasali sa business, yun lang yung alam. Pero dapat, mga kaibigan, marunong po tayong kumonek sa ating mga unang service. Ano ba yung unang service natin? Ito yung mga users of health, wellness, beauty products, and investor of property. So, kadalasan, mga kaibigan, yung mga taong ito, hindi naman po talaga nagnenegosyo agad. Kasi minsan, ang tingin ng tao, kapag nagnenegosyo ka, ang hinahanap mo agad yung mag-join sa organization mo, magnenegosyo din, mag-invite din, pero tandaan nyo sa pag-network, hindi po lahat ganun po yung ginagawa or yun yung kailangan. May mga tao kayo may encounter na may mga sarili ng negosyo, mayayaman na. Kung tawagin is Class A or Class B, ibig sabihin, okay na sila sa buhay nila. So, ang gusto na lang nila, ang hinahanap nila, alright, hindi naman talaga negosyo. Ang hanap nila, solusyon sa sarili nilang katawan. Yung solusyon sa kalusugan nila. Yung kumpiyansa, yung community. Ang character po nito, mga kaibigan, ng mga users is health conscious. Pero of course, hindi sila mga expert. Naghanap sila ng guidance. Okay, so gusto rin nila makita at makaramdam ng epekto ng produkto. Yung quality products, hindi naman dahil mahal ang products or mura yung products kaya sila bumibili, but of course, nararamdaman nila yung effect. Kaya mahilig po ito magbasa ng reviews. Mahilig po ito manood ng mga testimonies. Ito yung mga user ng mga product. Practical din po ito, hindi ito tumitingin sa presyo. Mas gusto nga nito yung mahal na produkto kaysa yung murang product. Dahil alam nyo po ba, based on survey, mas madali pong ibenta yung produkto na mahal kaysa mura. Bakit po? Kasi kung murang produkto, karamihan ang target market mo, walang pera. Pero, kung ang produkto mo is quality at medyo may price, so ibig sabihin, kapag na-hit mo or na-encounter mo yung mga tamang tao, so ibig sabihin, may mga pera silang pambili. Ang kailangan lang nila, gusto nila epektibo yung produkto. And of course, syempre, so eto po mga kaibigan, hindi pwede dito yung masyado kang pushy. So, kailangan mapapakisama mo itong mga user, mga kaibigan. So, kailangan start with care. So, hindi po sales talk ang ginagamit po dito. So, kailangan i-connect mo siya, yung produkto, sa lifestyle nila. Kaya nga po, every time, kapag gagawa rin ako ng content or mga posts, so, syempre, hindi ka lang basta nag-post. So, meaning, ngayon po, intentional ka na sa pagpo-post mo. 'Di ba? You have to share your personal story or may testimonial ka. Mas maganda po kasi mas nakakabenta po yung testimonial. Especially kung gumagamit ka ng products, so mas madali mong ma-explain sa kanya or dun sa mga kausap mo. Yung simpleng explanation na walang technical na words na about sa mga doktor, so ibig sabihin, ito yung gusto po ng mga tao, ng mga user. Nagpo-focus po sila sa benefits. Hindi naman po sa talagang ingredients. Kaya nga po mas mainam, mas maganda, na ikaw mismo gumagamit ng produkto. 'Di ba? Kapag may personal testimony ka, mas nagiging totoo at natural yung sinasabi mo. Kaya nga po sa pag-business, importante ikaw muna yung satisfied sa product. Ikaw din muna yung satisfied sa negosyo mo. Kasi mas mahirap pong mag-convince ng tao kung ikaw din walang tiwala sa produkto mo. Or kung ikaw din mismo, iniisip mo, ay, kailangan pagka-member ko, ibebenta ko yung product para kumita agad. So, actually, sa isang banda, tama yun kasi ganun yung una ko naisip. Pero yun nga lang, nung ginawa ko yun, mas lalong hindi ako nakabenta. Kasi wala akong personal experience pagdating sa product. Mas nagiging madali po yung ating pagninegosyo kung ikaw mismo, believe ka sa produkto na ginagamit mo. Dahil dun ka makakapag-push ng product kasi meron kang personal testimony.
Hindi ka na basta nagbebenta lang na para lang mapabili yung kasama mo mula sa pressure or na-pressure siya dahil sa'yo. Nagsasalita ka na based sa personal experience mo. Kaya nga kapag ang mindset mo, ibebenta mo agad ng produkto para mabilis kang kumita, mararamdaman ng tao yung pressure kasi wala kang personal experience. Pero kapag ginamit mo, kapag umaating ka din ng training at satisfied ka sa mga naririnig mo, even yung negosyo mo na ganito, na may mga workshop, personality development, may personal improvement, so ibig sabihin, ikaw nagiging satisfied ka sa pinasok mong negosyo, madali kang makakapagpasali ng tao, madali kang makakapagbenta. Alright? Kaya nga po ang importante sa negosyo, in any business, experience first, testimony second, and sales will follow. So, napaka-importante yan. Kahit anong negosyo mo, even kung ano man negosyo mo, pinapaganda mo yung produkto and satisfied ka sa ibebenta mo kasi gusto mo merong repeat order, repeat purchase. Kaya nga every time, even sa mga users, importante na maramdaman kanila na hindi lang basta bumili sila ng product sa'yo, kundi pinapanalangin mo sila. 'Di ba? Na mas lalo pa silang umasenso. Kasi bakit? Para palaging bibili at bibili sa'yo. Alright? So, and after ng user, madali na magbenta. Kasi nakagamit ka na. Makikilala mo na rin yung mga tao na pwedeng maging reseller mo or gusto po ng extra income or side hustle seeker. So, ibig sabihin mga kaibigan, ang mga reseller or mga gusto ng side hustle, so ito po mga kaibigan yung mga Class B type or Class A or Class B rin po. So, ibig sabihin, either nakagamit ka na ng product, gusto mo nang i-share sa friend mo. Pwede ba ako magbenta rin yan? Di ba? Kasi effective. Kahit naman din tayo, pag nagamit tayong product, so gusto din natin i-share sa mga kaibigan natin. May napanood tayo na magandang pelikula, gusto din natin i-share sa mga friends po natin. Gusto rin natin papanoorin sila. Pero yun nga lang, hindi po tayo kumikita po doon. But because of this system, dito po sa ating negosyo, you can share it. Kaya mas maganda na lang, ako personally, ito po yung aking ginagawa po, no? Basta may products po sa Royal, meron pong mga sabon, meron mga supplement, hindi ako nagtitingin sa labas. Kasi kung titingin ako sa labas, hindi ko naman siya pwedeng endorse. Unlike po dito, pag nakita ko yung effects sa katawan ko, maganda, so ibig sabihin, yung negosyo ko, napapalago ko. Mas nakakapagbigay ako ng testimony, and of course, mga kaibigan, mas kumikita ka sa paggamit po ng produkto. Ang tawag po dyan is wise user. Habang gumagamit ka, kumikita ka ng produkto. Kaya nga po yung character po ng reseller, or potential reseller, so mahilig po yan mag-share ng before and after stories. Kaya nga minsan pag napapansin nyo kapag nag-share ka ng before and after sa mga products, meron nagla-like dyan, may mga nag-heart. You can message them, you can approach them. Minsan hindi ka naman i-approach, nahiya din sila, so ikaw na lang din yung magbigay sa kanila ng intention. 'Di ba? So yung masaya yan kapag may nakikitang pagbabago sa tao. So, ito po yung legit na, nagbago ka, di ba? So, gusto rin niya na maging seller. And ang character din yan, palaging nagtatanong. Minsan magtatanong yan, effective ba talaga yan? Hindi lang siya basta bibili. So, minsan, akala natin bibili lang yan. Of course, bibili siya. So, especially kung effective. Pero, pag satisfied siya at nakagamit ng product, so, gusto rin niya magbenta. Mahilig po yan makipagkwentuhan. Yan po yung character niya. And komportable yan mag-explain kahit simple lang. So, yung pag-endorse po niya, ganun po yung ginagawa. Kaya nga po, ang ginagawa po niyan, siya po yung tanungan ng mga friend niya. So, siya yung kadalasang hiningian ng advice. Dahil madalas, yung Class A or Class B, pag sinabing Class A or Class B, kahit papano nakakaangat to doon sa environment na kinabibilangan niya. So, kung halimbawa na ito yung environment na kinabibilangan niya, medyo nakakaangat siya ng konti sa buhay. Kaya siya yung mga pinagtatanungan. Yun yung mga pwedeng character ng mga nagiging reseller. After nila maging user, nagiging reseller. And mahilig din sila sa health routines.
May mga mapapansin din kayong character ng friends nyo or sa mga nakilala nyo lang sa Facebook. Mahilig po sa skincare, wellness tips. Kaya kapag ka nagpo-post kayo ng mga wellness tips, di ba? Mga health routine, nagla-like sila, gusto po nila yon. And gusto po nila, of course, syempre, ng quality products. And of course, ang mga reseller, open din sila sa personal development. May sarili silang routine at proud po silang i-share. Kaya kapag kami nakakakwentuhan ka, na sinishare din po niya yung kanya pong mga ginagawa, di ba? So, ibig sabihin mga kaibigan, ito yung mga possible na magiging business partner. So, mahilig magtanong and of course, hindi agad-agad nang judge. So, hindi ka naman ginajudge base dun sa produkto and open siya sa mga opportunity. Minsan, nagtatanong pa yan na paano ba gumagana yan. Alright? So, of course, syempre, no, pag titignan mo, minsan kasi nami-misjudge po natin na, ay, hindi naman to mahilig bang travel, ay, parang matipid naman to, parang kuripot. Hindi po. Ibig sabihin, ang mga reseller or ang mga ganito pong klase ng tao, hindi nga maluho, pero may goals din po yan. Kailangan lang nyo pong i-open. Diba? So, and of course, mga kaibigan, align din po yan. So, nagusto rin po yan ng extra income. Lalo na, of course, syempre, nagtatanong din. So, minsan nagtatanong pa yan sa mga sustainability, hindi lang sa income, so even about sa company. Kaya nga minsan, pag may nagtatanong sa atin, huwag yung isiping negative agad. Kasi karamihan, lalo na nung bago po ako, akala ko kapag ang daming tanong, akala ko negative na sa negosyo ko. Yun pala nagko-confirm lang. Yun pala gusto lang niyang i-align. Tama ba yung iniisip niya? Kaya nga, the more na nagtatanong yung client, mas malaki yung chance na maging business partner mo siya. Kaya nga mapapansin niyo sa mga reseller o sa mga mahilig sa side hustle, mas tumatagal po yung kwentuhan kaysa sa proper presentation. Ako po madalas, personal experience na informal lagi po yung presentation. Diba? Mas gusto po ng client ko kapag kausap ko ng one-on-one, casual lang. Para lang kami nagkakape, nag-share ng experience. Kasi sa totoo lang, user lang muna siya eh. Reseller lang muna siya kung maaari eh. Ayaw pa niya ng invite kasi natatakot siyang ma-reject. Kaya nga po, madalas kapag ka nakikipag-usap ako, yun lang muna. So, titignan nyo muna kung kakayanin niya yun. And of course, karamihan po sa mga nakausap ko ng Class A and Class B dahil nga po may pera, ayaw muna niya ng responsibility. Basta mag-join lang ako, Alan, so ito lang gagamit ng product para maka-discount, gagamit lang ako ng product para magre-repackage ulit. So, mabebenta ko yung iba at kukuha ulit ako ng package. Doon lang muna. So, ayoko rin na pipilitin ako mag-training. Kaya nga, dito po lumalabas yung curiosity at mas nagiging natural yung connection mo kung paano ka ngayon makikiharap sa client. Alright? So, yan po yun. And after this, syempre, no, hindi naman habang buhay na gumagamit lang ng product or nagiging reseller, minsan pag na-invite mo or na-update sa mga training, eto na po, napupunta sila doon mga kaibigan, doon po sa tinatawag po natin na side hustle. Ito na po yung mga nagbebenta sila. So, pag-invite po sa mga side hustle or reseller, or yung malakas po mag-add ng package, of course, so, syempre, nag-invite yan based on experience, not on income. So, pag nakagamit na ng produkto, nag-invite na po siya. Diba? Nag-market na rin po siya ng product. And of course, syempre, ang pinaka-ano po dito, connection comes first. So, sample, kapag nagpo-post po ako regarding po dito sa gusto ko po ng mga reseller or nagpa-package lang po, ginagamit yung, may mga approach po ako dyan na ginamit ko yung produkto, of course, bago ko i-share. So, yung mga before and after, malaking tulong po sa kanila. You have to share your experience, not earning potential. Kaya nga kapag nag-invite ako, iniyayaya ko muna sa mga product demo o mga product trial muna. So, no need naman, kasi minsan, ang isip natin, kapag nagnenegosyo po tayo ng ganito, ang kumpiyansa natin na pupunta sa income eh. Maling-mali yung mindset na ganun eh. Na coach, kaya hindi ako nakakapag-invite kasi wala akong malaking income. Namamali yung mindset natin. So, nakadalasan, mas marami po yung Class A and Class B na nagjo-join sa ating po na ayaw ng obligasyon. Gusto lang yung product, gusto po yung service natin, or even personality development,
na hindi tinitignan yung income mo na malaki. Okay? So, ulitin ko, dapat hindi yung kumpiyansa mo, hindi nanggagaling sa malaking income mo o yung kumita ka na. Kasi ako po, nung nagsimula, so, ang ginagawa ko lang po is to promote. Gamit ako ng product, nakakapag-invite ako, hindi ko tinitignan kung kumita na ako o hindi dahil hindi dun galing yung kumpiyansa. So, ang galing yung kumpiyansa mo, of course, number one kay Lord, and of course, mga kaibigan, ang trabaho mo is to build trust. Okay? So, nagbibuild ka ng trust. Meron kang relationship. Bago mo maiano yung mga product, may tiwala sa iyong tao. So, kapag may tiwala sa iyong tao, nakikita niya yung resulta, nakikita niya na consistent ka, nakikita niya na may serbisyo ka. So, of course, mga kaibigan, dyan po nagkakaroon po tayo ng mga client. Hindi po dahil kumita ka na. Okay? So, ulitin ko, hindi po dapat ang kumpiyansa mo na may income ka, but of course, yung services na naibibigay mo. And number 3, of course, yung personal testimony, yung sarili mong kwento. So, mas maganda po yan na may sarili kang kwento. Kung paano nakatulong sa iyo yung produkto, o yung sistema, o yung training na inaatinan mo ngayon, paano nag-change yung heart mo or yung mindset mo para mga kaibigan lumakas yung loob mo. And of course, ang pag-invite po dito, pwede ring soft invite. So, ibig sabihin ng soft invite, so yung promotion lang. 'Di ba? So, nagyayaya ka lang. Walang pressure. 'Di ba? So, parang ang mga posting lang dyan, open ka bang makita? Paano gumagana ang system namin? Libre lang, walang obligation. So, just a pure caption lang na walang pressure. And casual lang po ang pag-i-invite, friendly invitation lang sa Zoom, na may mga workshop or demo para po mag-attend po sa kanila. And of course, kapag nag-i-invite po kayo, you have to align din po sa interest nila. So, ibig sabihin, i-connect natin kung mahilig sila sa health, beauty, income, or lifestyle goal na pag may nakikita ka nagsusumba, so you can post na nagko-connect po sa kanila. So, yung identity interest, mga kaibigan, so that's mas nakikita mo ngayon kung paano po sila kakausapin. And of course, syempre, simple and clear explanation. Huwag kayo mag-i-invite na nag-explain na po kayo. So, ang importante lang po, papaatinin mo lang ng presentation para ma-explain kung ano yung mga products. Okay? So, kung gusto niyang kumita, meron ding explanation po doon. So, ibig sabihin, just a clear and simple explanation lang yung pag-i-invite. 'Di ba? Ipakita lang sa prospect yung simpleng step. 'Di ba? Na pag-uusapan yung marketing plan, pag-uusapan yung mga products, pero walang pressure. So, you have to give them space. So, ibig sabihin, let them explore at their own pace. Kaya nga po kapag nagpa-follow up ka sa mga Class A and Class B person, so ibig sabihin mga kaibigan, walang pressure po yan. And nagpa-follow up ka with care. So, ako po pag nagpa-follow up ako mga kaibigan, so tinatanong ko rin kung okay lang bang mag-follow up ako sa mga susunod na araw. Okay lang ba na magbibigay ako sa iyo ng mga product update para makita mo pa ibang product, or kung may mga promo, isi-send ko sa iyo through Messenger. 'Di ba? So, as if they understand or mag-offer ka ng guidance, kung interesado siya at wala pang pera, so you can ask them to attend the training. Kahit hindi sila agad nadadala, kasi karamihan po, hindi naman nadadala agad sa income or promise. So, ang gusto po ng mga tao na mga Class A and Class B, mas mahalaga sa kanila ang may value at services. Ang sinasabi kong may Class A and Class B type of person, ito po yung talagang may pera. May sariling negosyo, meron pong mataas na posisyon, meron pong malaking savings. 'Di ba? Mas mahalaga sa kanila yung value at services na may ibibigay mo. Kung paano sila matutulungan, kung paano sila maaalagaan, at maipapakita yung tunay na resulta po sa kanila. Sa madaling salita, hindi po pera or yung malaking income na pinakitaan mo na iniisip natin na pag may malaking income, saka tayo makakapagpasali ng tao. Hindi po sila ganon. Okay? Pwede ka magpakita ng income ng iba. Pero mas magandang sabihin yung experience mo. Kapag nakapokus ka sa serbisyo at tunay na value, mas natural sila nagiging interested sa negosyo or para maging reseller or gumamit ng product. Alright? And after ng user and reseller, okay?
Ito na po yung pangatlo. Pwede na po yan dyan sa mga builder or core leader. Kasi ang builder or core leader, pwede yan sa income. So meaning to say, dyan lang po nagkaka-interest din. Kasi nga mga kaibigan, karamihan po mga class C, kailangan po ng extra income o yung mga side hustle. Gusto po talaga ng karagdagan na income at gustong kumita ng malaki. Maaring dyan po na-attract yan. And marami po sa mga builders, successful builders or core leaders ng team natin, nagsimula lang po sa pagiging user muna ng produkto. Tapos naging reseller, nag-add ng package, at saka naaabot ang level ng builder or core leader. Dahil sa consistent na pag-attend ng mga trainings at pag-a-apply ng mga natututunan po nila. At kung well-trained ka na, 'di ba? So may training ka na kagaya nito, naririnig mo na 'to. Madali mong ma-identify or mapakiramdaman kung leader ang kausap mo na pwede mong makatrabaho sa negosyo. Kaya nga po ilan sa mga idea, paano makikilala ang mga tao para maging builder, of course, syempre mga kaibigan, may team na yan or natural influence sa community. So, ibig sabihin, may grupo na talaga siya. Maaring business person yan na talagang money maker na gusto talagang kumita, mas attracted sila pagdating sa malalaking income. Diba? So, kapag pine-present mo yan, dyan sila na-attract, ito yung malaking income na pwedeng kitain and ito yung ilalabas. And marunong din sila mag-set ng vision at mag-communicate ng goals. And remember, hindi naman po, minsan tinatanong nila yung personal income mo, pero sa mga professional na mga negosyante, hindi nila tinatanong kung magkano yung kinita mo. Kasi medyo offensive. 'Di ba? Or hindi tama na tatanungin kung magkano yung income mo. Kaya nga po sa mga professional businessman, hindi po sila nagtatanong magkano yung income mo. Ang kailangan nilang makita yung vision at paano ma-communicate yung goals mo. So, ibig sabihin, ito yung income na gusto ko, paano yung gagawin? Ilang invite, ilang products ba yung kailangan ko mabenta, ilang package yung kailangan ko mabenta para ma-hit ko yan. And madalas, nag-share din sila ng ideas and experiences na mga nangyari po sa kanila para magkakatulungan kayo. Ito yung mga builders. And karamihan din po sa mga na-meet ko na to na merong malaking organization sa cooperative, maaaring siya yung presidente. So may mga times po na na-invite po ako sa Davao. 'Di ba? Sagot lahat ng cooperative yun eh. Nag-talk ako doon. And of course, syempre yung benta. So, benta po yun ng kooperatiba. And nag-talk din. Pero of course, syempre lahat libre. And of course, meron din ako mga na-meet po dito na meron na siyang mga tao. So, ibig sabihin, business person ako. After ng work ng mga tao ko, pwede siya dyan sa network mo, Alan, para kapag gusto nila mag-part-time, pinopondohan na lang niya. Alright? And of course, syempre, meron tong track record na consistent sa action at sa resulta. Gusto po nito, pagka nakatrabaho ka, talagang consistent. Kaya nga tinitignan po nito yung mga builder or core leader. Tinitignan nito yung time. Bawal kang malate kapag may mga meetings ka. So, kapag ka nagtotok ka din, so, importante rin kapag ka nagsasalita ka, hindi pwedeng masyadong mahaba na pag in-invite mo siya, okay, iimbitahin mo siya na, o sige, sandali lang. Kailangan meron ka ring paggalang sa oras niya. Kung isang oras lang, isang oras lang. Huwag mo lang papahabain hanggang gabi. Kasi bakit madidismaya? So, ibig sabihin, ito yung maayos talagang kausap. Kasi, kailangan nyo po mga kaibigan. So, of course, ang mga key points na kailangan pong isipin po natin dito. So, ang pag-i-invite sa kanila, yung focus sa growth and leadership. 'Di ba? Meron silang opportunity to lead, and to mentor and build a team. Alright? So, ito yung mga builder. So, you can invite them sa mga training din para ma-experience po nila. So, yung ating mga workshop, yung ating mga Zoom, para makikita nila yung development system na kapag sali, merong support system na nagtuturo para maging negosyante. At alam na mga builders, hindi po yan nakukuha sa mabilisang income. Nakukuha po yan through time, through effort, at through consistency. Kaya kung nakikita nila, uy, meron palang linggo-linggo, may presentation pala,
meron pala mga trainings. So, ibig sabihin, nahuhubog. And kahit tayo, nahuhubog tayo sa mga training. You can highlight din po yung vision and impact. Ipakita mo, paano makakatulong ang role nila sa business at sa team. Diba, yung mga experience nila, pwede rin po makapag-share po dito, especially pag lumalaki na yung organization. And ang pag-i-invite po sa kanila, of course, syempre, hindi rin po pilit. So, builders respect clarity and purpose, sabi ko nga sa inyo kanina. Yung dadat na niya, kung imbitahin mo siya sa training, hanggang anong oras lang yung training natin. Kaya, very crucial ako pagdating sa time, even sa face-to-face. So, hindi rin pwedeng masyadong ginagabi kasi nga, builder, alright, or potential leader, merong responsibility sa labas. And of course, mga kaibigan, you have to recognize their potential. You have to emphasize kung anong skills and leadership qualities na kung maaari, pag nakaharap mo, meron na siyang connection, may qualities na siya, you have to recognize their potential. Para ito po yung pwedeng magamit pagdating sa ating negosyo. And of course, syempre, yung expectation, clear role and responsibilities. Sobrang simple lang. Kagaya po dito, meron tayong mga speakers sa team. So, all you have to do is to invite. Meron tayo sa mga presentation every Tuesday, every Thursday, and Saturday para sa mga first-timer. And meron tayong training every Friday para sa business po. And of course, sa mga products po din natin. And meron din tayong kinakandak na mga workshop every month. So, ibig sabihin, kung ipapakita nyo po ito, ang gagawin lang naman niya is mag-i-invite at meron siyang team na kinabibilangan na pwede niya ma-link in doon. Hindi siya mamumblema sa mga mapapasali niya. So, ibig sabihin, mas mataas ang chance na makikipag-business partner po sa inyo. And of course, syempre, no, share success stories. Ipakita mo kung paano umangat ang ibang leaders po sa atin. So, for example, lalo na ang katulad ko, personal, no, kung magta-target ka ng sample post, 'di ba? Para mag-attract ng leaders kasi kailangan, mga kaibigan, ma-identify mo 'to eh. Para at least alam mo kung paano yung posting mo din. Ano din yung hinahanap mong tao kasi kung hindi mo alam yung hinahanap mong tao, hindi mo siya makukuha. Hindi mo rin siya magugol kung anong klaseng tao ba yung kailangan mo. Kailangan mo lang muna ng user ng product kasi mahihain ka pa, hindi mo pa kaya mag-post or makipag-usap sa mga builder or mga core leader, baka natatakot ka pa kasi bago ka lang. Kapag may pera na, may malaking connection na, natatakot ako baka kung anong sabihin. O di magsimula ka muna sa user. Mga product lang na parang yung pag-post lang ng product. At may invite mo lang sa demo lang ng product. 'Di ba? Or reseller lang yung hanap po. Or even, ito pong pagpo-post natin pagdating dito sa mga builder. 'Di ba? So, yung pag-post natin sa vision na, for example, kung gusto mo ng system na hindi lang kumikita, kundi tumutulong din sa iba at nagde-develop ng leadership skills mo, baka bagay ito sa iyo. DM me para makitang step by step. So, ibig sabihin yung mga mga post mo. So, ibig sabihin, naka-focus ka sa vision. Diba? May vision ka na focus post. Or meron ka ring ibang idea kasi minsan, or kadalasan, napapansin ko sa distributor, kaya hindi lumalago, hindi malalim yung pagkakaintindi sa business. Hindi focus, even yung pag-invite or walang clarity yung ginagawa po natin dun sa ginagawa nating sistema. Kailangan cleared para alam mo din kung paano nagpapalaki ng organization. And meron ka ring post about sa growth and mentorship post. 'Di ba? So, for example, isa sa pinaka-powerful na bagay sa negosyo namin, may mentorship at training na nagde-develop ng leadership. Gusto mo rin bang makita paano lumago ang isang team mula sa zero? O yan, for example, ganito. Hindi mo rin naman alam kung sino yung magkaka-interest. All you have to do is to promote. Meron kang pinopromote. 'Di ba? So, meron ding impact and purpose. 'Di ba? Ang totoong leader, hindi lang kumikita para sa sarili, nagtuturo, nagagayat at tumutulong sa team. Kung interesado ka maging part ng system, nagbibigay ng impact sa iba, message me. O, ito yung mga maiksing mga posts. And lastly, sa soft invite, hindi ka pa ready mag-join, walang problema. Pwede mo munang silipin ang system sa pre-workshop namin. Makikita rin kung paano nagiging leaders ang mga tao sa negosyo namin. So, ibig sabihin, meron ka rin na mga invitation pagdating sa mga training na
akala kasi natin sa panahon ngayon, lalo sa panahon ngayon, akala natin pag nag-post lang tayo, okay na, automatic na. Pero nakakalimutan natin yung intention. Ano ba yung intention natin sa pagpo-post? Sino ba yung target market natin? Kaya kung intention mo ay lumaki yung at dumami ang grupo mo, yung pag-i-invite mo, tamang tao din yung hinahanap mo. Kailangan ma-invite ko rin sila sa mga presentation or training. Hindi mo kailangan mag-explain. Kahit hindi pa sila sumasali sa negosyo. Ang importante, makita nila yung training, makita nila yung system. Para nakikita nila yung development at growth na naibibigay ng grupo. Na-experience din nila ang system, yung support bago mag-commit. Nakakabuo sila ng trust and process sa team. Ito po yung natural flow ng sales. So, ibig sabihin naalagaan mo. Kaya nga po to summarize, ulitin ko lang, yung mga user and reseller or minsan yung user, huwag ka matatampo kapag ayaw nilang umatin sa meetings. Kasi hindi naman sila interested sa business. Ang gusto lang nila, products mo lang. Maaaring gusto lang din nila, yung lote mo lang, bibili lang sila. Kaya huwag ka magtampo kung di sila pumapasok. 'Di ba? Kasi may mga pera sila, gusto lang nila alagaan sarili nila. Ang gusto lang nila na kailangan nilang service is masusuplayan mo sila ng produktong babagay sa kanila. Kaya nga po sa mga side hustle naman, or gusto po na mga personality development, potential leader, invite them sa mga trainings natin para makita nila yung value ng training at mentorship ng grupo natin. At ito yung magpapatibay ng interest and confidence nila sa business. Remember, tandaan po natin, people join when they see value, care, and consistent development, not because of pressure or income promise. Huwag niyong isipin na ang tao po nagjo-join. Kasi ang laki mo ng kumita. Nagjo-join po sila. Dahil meron kang value, yung business na binibigay mo, and consistent development. Kaya nga po ang role po natin, huwag tayong judgmental. Ang role lang po natin is to promote. Your role is to bring them to the trainings, presentation, or even event. You have to invite them to experience the system first or product. Yun lang naman yung role natin eh. May experience lang nila. And believe me, the money will follow. Kaya nga po minsan, habol ka ng habol sa pera kasi bakit? Gusto mo ng benta eh. 'Di ba? Mapapansin mo ano nangyari, lumalayo ng lumalayo. Pero kung maayos po yung iyong focus, kusang yung pera yung lalapit po sa'yo. Nagbibigay ka ng mga post, mga content na maayos na post na nagbibigay ng right information, nagbibigay ka ng mga value sa pag-i-invite mo. So, yung pera po, mas madalis nang pumapasok sa'yo. Kaya nga po, do not overthink. Huwag kayo mag-overthink. Huwag din kayo mag-judge ng client. Naisipin mo, baka hindi naman siya sumali kasi wala siyang pera. Hindi to bibili, wala tong pera, may problema pa siya. No. Kailangan tanggalin po natin sa isip po natin yan na ang trabaho natin is to promote lang. 'Di ba? Is to invite them. Alright? At kung willing siyang makipagkwentuhan sa'yo, much better. 'Di ba? Kausap lang, kwentuhan lang para masaserve mo ano ba yung kailangan niya. And mabibigyan mo siya ng space, hindi para ma-push. Okay? Kasi dun po, kapag nakita niya satisfied siya, mas magre-repeat order po siya at mas gagawin po yung negosyo. And be confident. Kailangan po kapag nagne-negosyo ka na, ito po yung kailangan mo na maging professional ka. Let your actions speak. 'Di ba? Even sa pagpa-follow up mo, even sa pag sinabi mong time, okay? So, on time ka. Okay? So, wag mo nang isipin kung ano pa sasabihin nila sa inyo. Forget what they might say. Kasi minsan, ito yung nagpapabagal sa atin kaya hindi tayo nakakapag-move on. Naku, baka isipin niya, nagnenegosyo ako, wala akong pera. Eh, hindi naman po lahat talaga na nagnenegosyo is sobrang yaman. Nagkakaroon lang tayo ng overthinking, akala natin ang negosyante is sobrang yaman. Madalas pa nga, ang negosyante, sila mga kaibigan, yung masinop sa pera. Kasi bakit ang pera, ginagamit po nila para po sa produkto at madalas, sila po yung mga wala din talagang hawak na on-hand na cash na malaki. Kasi bakit nagagamit nila sa business ng maayos?
Kaya nga, kailangan po forget what other people think about you. Just stay professional and focus ka. Whatever po yung nangyayari sa inyo, huwag mo iisipin mga kaibigan na apektado yung negosyo mo. Kailangan nagagawa mo lang yung pinagagawa at yung negosyo mo. And let the value you give and lead the way. Diba? Yung value na binibigay mo. Dahil kung wala siyang pera, okay, coach, ganito. Paano naman yung in-invite ko, wala siyang pera para mag-join or bumili pa ng product? Okay? So, dito na papasok po yung ating pang-apat po sa network po natin. Ano po ba yan? Referral or relationship builder. Okay? So, tayo po mga kaibigan, minsan inisip lang natin sales, bibili to, tapos ito gagamit. Paano naman yung mga interested lang pero wala pang pera ngayon? Or even di pa makakabili ng product? You can ask referral. Kahit hindi sila yung sumali. Dahil alam mo, sa totoo lang po, sa tagal ko po sa pagnenegosyo for almost 17 years, meron po akong mga na-invite na sa kanila galing po. Yung tao, hindi ko personal nakakilala, but because of this referral, sila po kasi yung may circle na kahit hindi agad sila sumasali, pero sila po yung may contact. Meron silang may contact ng principal, meron silang contact sa ganito. So, ibig sabihin, ginagamit ko yung kanilang connection. Mahilig sila mag-share ng experience at makatulong. Meron po akong mga na-meet na mga tao, siya po yung nagiging presidente ng ganitong organization na wala siyang sweldo. Pero dun siya masaya. Pero ito mga kaibigan, meron siya maraming referral. Hindi nila priority yung income. Tandaan nyo po, may tao po na hindi priority yung income. Ang priority nila yung relationship at tiwala. Kaya nga minsan, hindi sila sumasali sa negosyo. Alam nyo po ba? May mga tao na hindi sumasali sa negosyo. Ang gusto lang nila, mag-refer lang sila kapag nakita nilang maganda at exciting ang opportunity na binibigay mo. Okay? So, kaya nga po marami akong na-encounter po niyan na hindi kayang sumali or gusto niya lang po mag-refer kasi maganda yung products, maganda yung business, maganda yung service mo. So, ang ginagawa ko lang po, kapag ganun po yung ginagawa niya sa akin, nagbibigay na lang po ako sa kanila ng referral fee or bonus. So, minsan, sinasabi ko, ganito yung bibigay ko sa'yo. Dahil sila po yung may connection, sila po yung mag-leads. Remember, tandaan nyo po ito okay? Ito po, kasi dito minsan namamali. Ang responsibility ng magre-refer, mag-introduce lang po ng potential user, potential business partner, or potential investor. Okay? Sila lang din po yung mag-o-open ng conversation. And, take note ito sa lahat na nakikinig. Hindi po sila yung nagko-close ng deal. Alright? So, inuulit ko, hindi sila yung nagko-close ng deal. Hindi po sila yung nagpe-present. Hindi po sila yung nagpo-push. Swerte ka na lang kung yung referral mo nagpo-push. Pero madalas, ang mga referral po. Okay? So, iniingatan po nila, yung relationship builder, iniingatan po nila yung kanilang tiwala, kaya nag-i-endorse lang po sila. Ikaw yung magko-close pa rin ng deal. Okay? So, and of course, mga kaibigan, ang responsibility ng referral, mag-share lang ng experience. Kung user sila ng product, kung nakagamit ng product, good for you. Okay? So, nag-share lang sila ng kanilang testimony at kung ano pa yung products na ginamit po nila. Hindi mo sila mapipilit kasi ito lang po yung ginagawa nila. And nagbibigay din sila ng warm endorsement. Sasabihin pa po niyan, ako, personal ako na experience, hindi, kilala ko yan. Kilala ko yan si Alan, trusted yan. Okay yan, mag-join ka dyan. Kasi bakit ilang beses ko na nakatransact yan? O sige, magbayad ka dyan, walang problema. Madi-deliver sa yung product, mabibigay sa iyo, sinabi niyang service. Ito lang po yung referral. Kaya nga minsan hindi sila nag-join kasi ayaw nila ng sasabihin na kikita sila. Kasi may tao po na ganun na ayaw nila na ayaw kasi baka sabihin nila kumita ako . So gusto lang nila mag-refer. Ito lang po yung trabaho po nila. And mag-connect ng tamang tao sa tamang leader. So minsan, kadalasan, katagalan, so ang nangyayari po sa mga referral, napapa-join din because na-realize nila na okay lang naman pala na kumita ako, wala namang problema. 'Di ba? So, pero ang referral po, ang mga relationship builder,
hindi nila trabaho po yung mag-hard sell. Hindi rin nila trabaho po yung mag-handle ng training. Hindi rin po sila nag-explain ng buong system. And hindi rin po sila naghahabol ng follow-ups. Remember, kung merong pumasok sa organization nyo, 'di ba? Na talagang magaling lang, nagre-refer lang siya na nagre-refer. 'Di ba? Kahit hindi sila sumali sa organization nyo, pwede sila maging active referral. 'Di ba? So, siya lang po yung may connection na nagdadala sa inyo ng leads, pero of course, syempre, ikaw po yung gagawa po ng follow-ups. Huwag mong ibibigay pagdating po doon. Especially, ito, karamihan po ito sa mga bago. Ito yung nagiging problema ng bago. Kung halimbawa pang nahihiya pa kayo at nakakapag-endorse naman kayo, nakapag-refer, you can talk to your coach. Wala naman pong masama doon para matulungan kayo even po sa pagpa-follow up. Diba? Kaya kapag inapalagaan mo, yung mga nagre-refer, yung relationship builder mo, na-appreciate nila automatic, nagkakaroon ng growth yung team mo. Okay? So, and of course, syempre, no? Diyan sa mga relationship builder, may encounter ka din, di ba? So, may encounter ka din na tinatawag po na problem aware. So, ano po ba ito mga problem aware? Sa madaling salita, ito yung may dinaramdam na sa buhay. Maaaring may sakit, maaaring may problema po ito sa work nila, maaaring may problema to sa finances nila, o kaya binubuli sa trabaho, o may problema nga sa career or sa health. Pero hindi pa nila alam yung solusyon. Ito minsan yung mga pinag-iinitan ng boss nila. Yung parang nakukulong na dun sa kanilang sa kanilang environment. Okay? So, syempre, kapag aware na din sila, so madalas, naghahanap sila ng solusyon pero hindi pa nila alam. Kaya dapat mas madalas mo itong mapapakinggan. Madalas po, feeling nila, paulit-ulit yung situation at stress po sila sa buhay. And open din po sila sa mga guidance, kaya tinatawag po ito na open to guidance. Yung pwedeng makatulong sa kanila, 'di ba? Or yung meron silang health history sa family na sakit na pwedeng makatulong yung supplements po natin. Okay, so yan po yung mga tinatawag na problem aware. So ngayon, paano po sila i-approach? Paano i-invite? You have to identify the problem. So share personal stories. Kaya kapag nagpa-post ka, parang ganun din po. Na-aware sila. Problema ko rin to. Kaya nga minsan, pag nagpa-post ka, parang ito rin yung problema ko. Sige nga, tignan ko tong opportunity na to. You have to present opportunity as guidance, not pressure, of course. So, you have to highlight their potential na kapag halimbawa binubuli sa work, hindi naman nakikita yung talagang skills na parang ang tagal-tagal na sa trabaho pero hindi pa rin dine-develop. So, nagbibigay tayo ng opportunity na dine-develop natin. Kaya nga, medyo, sa tagal ko po sa pagko-coaching for almost 17 years, may mga nag-member po sa team na talagang umasenso na. Nagkaroon na ng malaking negosyo. Yung iba napunta na ng abroad, lumakas na yung loob. Kasi mga kaibigan, na-train na eh. So nagkaroon na ng personality development. And of course, yung iba talagang nagbibili pa rin sa amin ng product. So kaya nga kapag mag-i-invite ka, event po ito mga problem aware, so mag-invite ka sa coffee shop, pwedeng sa workshop, sa demo ng product, sa Zoom, or sa mga talk lang kasi kailangan nila ng kausap, and you can pray for them, 'di ba? So, pwede ka mag-offer ng prayer po sa kanila para naman po magbigay ng lakas ng loob kasi ito po yung aware na sila sa problema nila pero hindi nila alam kung sino po yung pwede makatulong. And next, of course, syempre, yan. So, susunod, ayan, ito marami yan. Baka may na-encounter kayo na tinatawag na, okay, dali. Ayan, budget conscious prospect. Okay, so ayan si budget conscious. Kasi minsan, pag nakikipag-usap tayo, nainis tayo dun sa customer na maraming tanong. Alam mo sa totoo lang, yung budget conscious, eto yung mga interesado, pero sigurista. Maingat sila sa paggastos. Lagi sila naghahanap ng value na, kapag ka nag-member ba ako, value for money ba yan? Kaya dyan napapasok yung mga computation. Okay? So, ito po yung mga tao na sigurista.
Ito yung mga tao na may trabaho, may negosyo, pero limited lang po yung pumapasok na income. Okay? So, kailangan po transparent ka sa kanila at saka yung assurance na ano yung maibibigay nitong value sa kanila. So, paano po ba sila ini-invite or paano po ba sila napapasali? Show value first. Madalas dito po gumagana yung competition. Okay? Sa budget conscious, pinapakita mo kung magkano yung ilalabas, magkano yung ROI na babalik. For example, like ngayon, o ito katulad ngayon, so sa lahat na nakikinig po dito, so hanggang January 31 na lang po yung ating promo. Inuulit ko, based sa memo, at sinasabi ko po sa inyo na hanggang January 31 na lang yung ating promo sa membership package. Dapat ngayon yung mahabol kasi kung bibili ka ng gold package right now, kung bibilangan mo yung actual product, na ibabase mo yung actual product, ang laman ng produkto mo is 81,000 pesos. Malinaw po, 81,000 pesos sa binayad mong 50,000. Naka-promo lang po yan. Of course, syempre, may promo na ongoing ngayon. Huwag niyong kakalimutan, para sa gold package, ang laki. 'Di ba? Meron ka pang insurance na kasama. And of course, syempre, meron pong system na kagaya po dito. So, you have to show value. Pwede ka rin dyan mag-compute kapag kukuha siya ng 4 na gold or 5 gold, 250,000, magkano yung babalik po sa kanya. Okay? So, and of course, syempre mga kaibigan, so, kailangan mga kaibigan, you have to emphasize the mentorship and system. So, hindi lang siya bumili ng product na nakatipid siya, but of course, mga kaibigan, ma-explain mo din sa kanya po dito na habang bumibili siya ng package, mas lumalaki yung income niya na kesa bibili siya po siya sa labas. And meron pa tayong mentorship pagdating sa product, meron pa tayong guidance para masigurong hindi masasayang yung effort niya at explain mo sa kanila yung mga coaches po na nagbibigay na mga trainings po. Importante rin sa kanila. Kasi bakit? Even yung mga coaches po natin, may higit 10 taon na, isang dekada na po dito, alam po nila na professional po yung nagtuturo po pagdating sa mga trainings and mga presentation po natin. Okay? Importante po sa kanila na may guidance na hindi baguhan. Okay? So, matatagal na at may mga resulta na. So, of course, syempre, magbigay ka ng mga sample po na mga, ano po dyan, for example, mga post na gusto mo bang makita paano gumagana ang system, bago ka mag-decide, libre lang, walang obligation. Alright? So, ganun po yan. And, of course, dito po, marami pa po ito, no? So, sa workshop bukas, i-discuss po natin yung iba kasi hindi ko na po madi-discuss lahat kasi marami po yan. Pero, of course, mabigyan kayo ng idea para din po bukas dito po sa mga prospect list or relationship building po, no? Or yung kailangan po natin na, ano, no? And, kapag ka nagpo-post ka, gusto ko lang pong iwan sa inyo na or sabihin, kapag nagpo-post ka, meron ka kailangang rotation. Diba? So, at least gusto mo ng products muna. Maghanap ka ng mga reseller. So, pwede kang para tama yung ano mo. Or pwede ka din sa product advocates. So, maglagay ka kung gusto mo ba na Monday ang post mo dyan. Tuesday, Wednesday, or naghanap ka ng mga side hustle, gustong kumita. Diba? Or relationship builder. 'Di ba na makakatulong po sa iyo? So, I mean, kailangan po natin ng right na direction. Kailangan po na malinaw po kung ano po yung gusto po natin na kailangan po natin gawin. Alright? So, and tandaan po natin, syempre, bawat isa po sa atin, okay, bawat isa, binigyan po yan ng unique gift at talents. Hindi po tayo magkakapareho. Pero of course, yung skills, yung leadership, na pag-aaralan po. At habang tumatagal ka, gumagaling ka sa gift na binigay po sa inyo. And even sa negosyo po natin, sa team natin at sa community, hindi lang pera yung sukutan ng tagumpay. Ang tunay po na success, kapag nagagamit natin yung gift na naibigay natin, na binibigay natin para makatulong sa iba, magbibigay po yan ng value at magde-develop ng mga taong nakapaligid sa atin. And money will automatically comes to you. Hindi mo na inahabol yung blessings kasi nagbibigay ka ng value eh.
nagbibigay ka ng importance at nade-develop mo na yung gift mo. Kaya nga po, bawat isa po sa atin may sariling gift. Kaya nga po, sabi rin po sa Bible, nakalagay na rin po yan. Sa 1 Peter 4:10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful steward of God's grace in its various form. So, since magkakaiba din tayo ng gift, kapag nade-develop mo yung gift mo, habang tumatagal ka na itutulong mo yan or nabibigay mo yan sa iba, diba? Para magbigay ng service. So, meaning, dyan ka mas umuunlad at umaasenso. Kaya nga habang nag-i-invite kayo, habang nagpo-post kayo, habang nagtuturo o nag-share ng product, tandaan nyo, hindi lang ito about sa income. Okay? Kaya tinatanggal ko po yung mindset ng iba sa inyo na mas magiging successful ka na mag-invite, makapagpasali ng tao, makabenta ng product pag malaki ka kumita. So, hindi po ganon. Hindi po yan tungkol sa income. It's about the services na ino-offered mo at binibigay mo sa customer. Ito po yung pagpapalago po na ginagamit natin na talent at skills na binigay po sa atin ng ating Panginoon. Kaya nga kapag ginamit natin ng maayos ang gift natin, ang business at personal growth natin ay lumalago. At hindi lang yan, mas marami tayong natutulungan at mas maraming pamilya ang nagkakaroon ng magandang buhay dahil po sa atin. Okay? So, ginagamit po tayo ng instrument po ni Lord. So, you have to take action, use your gift, serve with the heart, and be a faithful steward of God's grace. Remember, tandaan po natin, success is not just about income, it's about impact. Okay? So, yung impact na naibibigay po natin sa ating society, sa community. It's about the legacy and the lives we touch. Let's go out there and build our future step by step using what God has given us. Okay, so today, my name is Coach Alan. So Jesus Christ is my personal Lord and Savior. To God be all the glory.